Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Chapter 311 Chapter 310 The Taste of Flying, ang ikalimang update ay tungkol sa pinuno ng Little Gate of Heaven, 8/10. Makapal ang hamog at madilim ang dapit hapon. May mga lumulutang na ulap sa gabi, at walang mga bituin na makikita. At dahil walang tao sa paligid, wala ni isang ilaw sa napakalaking likod bahay, kaya parang madilim ang lahat. Ibang-iba ito sa maliwanag na eksena nang dumating si Jingzi para dumalo sa Mid-Autumn Poetry Festival noong nakaraang pagkakataon. Nakatayo sa likod bahay, nakatingala, nakabukas ang mga ilaw sa silid ni Wang Yingqiu sa atek sa ikalawang palapag, at pagkatapos ay isang pamilyar, payat na figure ang lumitaw sa harap ng bintana at binuksan ang bintana. Isang mahinang halo ng liwanag ang dumaloy sa bintana. Maliwanag sa loob ng bintana, at mas madilim pa kapag nakatingin sa ibaba. Nakatayo sa ibaba, kitang-kita ni Jingzi ang mga mata ni Wang Yingqiu na naghahanap sa dilim, at bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay. May-ari ng hardin, nandito ako. Dalawang hakbang pasulong si Jingzi, tumayo sa ilalim ng halo at kumaway sa itaas. Narinig ni Wang Yingqiu ang tunog at natukoy ang posisyon ni Jingzi, pagkatapos ay sumimangot siya, nag-alinlangan sandali sa harap ng bintana, pagkatapos ay tumalikod upang kumuha ng parol, at pagkatapos ay tumalon ng direkta mula sa bintana, hindi gaanong iilan ang nahulog sa harap mismo ni Jingzi. Anong diwata? Ngumiti si Jingzi, kailan ako makakalipad? Saan lumilipad? Ngumiti din si Wang Yingqiu at nagsabi, ito ang unang antas ng Qinggang, ngunit hindi ako makakalipad. Tila lumilipad ka kapag tumalon ka mula sa gusali, ngunit ito ay malayo sa tunay na paglipad. Naglalakad ka na parang lumilipad ngayon, at magkakaroon ito ng parehong epekto kung tumalon ka pababa. Medyo naiingit ako sa mga marunong lumipad. Mga tao, hindi ko alam kung kailan ko masusubukan ang pakiramdam ng paglipad. Hehe, Jing. Sinabi ni Z na may masamang ngiti, gustong subukan ng may-ari ng hardin ang pakiramdam ng paglipad. Maaari kong gawin ang pangunahing bahagi ng hardin na parang lumilipad anumang oras. Pagkatapos noon, namula agad ang pisngi niya, napakaganda sa ilalim ng orange na liwanag. Kausap kita, bakit hindi ka umasta ng maayos? Sinaway ni Wang Yingqiu si Jingzi habang marahang tinapik ang kanyang noo gamit ang kanyang daliri. Ha? Bakit wala kang formal appearance? Seryosong sinabi ni Jingzi, ako ay napakatalino at may napakagandang balangkas. Sa loob lamang ng ilang araw, nakapasok na ako sa larangan ng paglalakad na kasing bilis ng paglipad. Ako ay kasing liwanag ng isang langaw at kasing liwanag ng anino sa hangin. Malayo pa rin ako. Pagkatapos ay maaari kang lumipad hanggat gusto mo, at maaari kang lumipad sa kalangitan kasama ang may-ari ng hardin. Hindi ba ito para lang maranasan ng may-ari ng hardin ang pakiramdam ng paglipad? Medyo mapurol at cute si Wang Yingqiu. Tulad nito, tumawa si Jingzi. Nako, ang paglipad na naiintindihan ng may-ari ng hardin ay hindi katulad ng paglipad na aking sinabi. Halika, ang may-ari ng hardin, sabihin mo sa akin, paano mo gustong lumipad? Pagkatapos ay tinapik niya ang kanyang dibdib, I dare not say anything else. Okay lang. Para malayang lumipad ang may-ari ng hardin. Napakasama mo. Alam ni Wang Yingqiu na hindi siya mali, ngunit sadyang tinutokso niya ang kanyang sarili, kaya't muli siyang dumura, at pagkatapos ay nagtanong, akala ko mali ka. Hindi ka sasama. Hindi ako naniwala noong sinabi ni Bai Lu na pumunta ka sa likod bahay. Lumapit si Jingzi at niyakap ang balingkinitang baywang ni Wang Yingqiu, hindi mo kailangang kumain, hindi mo kailangang matulog, ngunit hindi maaaring lumiban ang may-ari ng hardin. Oo. Nag-online muli si Miss Wish at nagsimula ang mouth flow earring mode. Bagamat alam niyang pinapasaya siya nito, naramdaman pa rin ni Wang Yingqiu na matamis sa kanyang puso, ngunit sinakal pa rin niya ito sa kanyang mga salita. Marunong kang lokohin ang mga tao gamit ang magagandang salita. Kung totoo iyon, bakit hindi ka pumunta kahapon? Naghintay ako ng matagal kagabi at gusto kong marinig kung anong opisyal ang ibinigay sa iyo. Medyo may hinanakit ang boses. Natigilan si Jingzi matapos itong marinig. Pilit ng ngiti. Ang daming babae, hindi ko man lang masabi. Kaya same time niyang ipinaliwanag, halos tanghali nang umalis ako sa korte kahapon. Dumiretso ako sa Prime Minister's Mansion. Gusto kong pumunta sa hapon, ngunit nalaman kong nagpadala ng mga tao ang aking pangalawang kapatid na babae at ikalimang kapatid na babae upang sundan ako. Hindi mo nais na ibunyag ang iyong pagkakakilanlan sa kanila ngayon. How dare I come here? Nagpadala sila ng isang tao para sundan ka. Nagpadala ako ng kasambahay. Buti na lang at nahanap ko ito sa tamang oras, kung hindi baka na-expose ako. Naningkit ang mga mata ni Wang Yingqiu nang marinig niya ito. Crescent Moon. Mukhang napakahalaga sa iyo ng iyong dalawang kapatid na babae. Sinadya ni Jingzi na hindi sumagot, ngunit idinagdag, ang ikalimang kapatid na babae ay babalik sa Liangzhou ngayong umaga, kaya hindi siya naglakas loob na lumabas kagabi. Naging abala ako sa opisina ng pahayagan sa isang araw. Pumunta ka kaagad dito. Opisina ng pahayagan.
Oo nga, ang mga salita ni Jingzi ay mabilis na inilihis ang atensyon ni Wang Yingqiu, at nagsimula siyang magtanong sa kanya tungkol sa appointment. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, sinabi niya ng may damdamin, ang presidente ng The Newspaper Company, bagamat siya ay may hawak lamang na opisyal na posisyon sa ikalimang baitang, mayroon siyang labis na kapangyarihan. Sa hinaharap, maaari pa siyang maging isang banal na emperador, isang sandata na direktang makakalampas sa gobyerno at sa korte at direktang mag-imbestiga sa iba. Matalino pa rin ang may-ari ng bahay ko. Ngumiti si Jingzi at buong pagmamahal na hinawakan ang ulo ni Wang Yingqiu. Kahit na si Wang Yingqiu ay mas matanda kay Jingzi, ang aksyon na ito ay tila ginagamit sa isang maliit na batang babae, ngunit si Wang Yingqiu ay labis na nagustuhan ito. Magsaya. Sa totoo lang, kayang-kaya akong suportahan ang kanyang kamahalan ng walang kondisyon at binibigyan ako ng karapatang makapanayam at sa Emperor's Sword dahil dito. Bagamat ang kanyang kamahalan ay hari ng isang bansa, ang kanyang mga karapatan ay hindi masyadong matatag sa korte man o sa lokal na lugar. Kaya kahit na alam niyang may nagawang mali ang ilang mga tao sa ibaba, hindi niya ako maaapektuhan sa pagkakataong ito, sa takot niya, kailangan niyang kumilos sa akin. Pero, nasa panganib ka ba? Naisip na ba ito ni Wang Yingqiu? Dahil sa pag-iisip ni Jingzi, medyo nag-alala siya. Siya ang magiging espada ni Emperor An, at hahayaan siya ni Emperor An na saksakin ng sinumang hindi niya gusto, maaaring hindi siya gusto ni Emperor An, at hindi dapat maliitin ang katayuan ng taong iyon. Sa ganitong paraan, kahit na siya ay may proteksyon ni Emperor An, ngunit siya ang kinasusuklaman ng iba. Makakagawa ka ng hindi mabilang na mga kaaway sa loob ng maikling panahon ng pagiging opisyal, na masyadong mapanganib. Tinapik ni Jingzi ang kamay ni Wang Yingqiu at ngumiti, hindi ako tanga, kaya tiyak na hindi ako makikialam sa sinuman. Kailangan kong kunin ang malambot na persimmons at kurutin, at kailangan kong bigyan ng matamis na petsa ng isang sampal, kaya sunod-sunod, unti-unting naging epektibo. Tumango si Wang Yingqiu, at biglang nagtanong, ang dahilan kung bakit gusto mong itayo ang pahayagang ito ay para maghayganti. Ang iyong mga magulang. Gusto niyang sabihin ang, mga magulang mo, pagkatapos ng lahat, siya hindi niya isinara ang pinto, ngunit kalaunan ay nagngangalit siya at binigay ang, ikaw. Sa kanya na ang lahat, bakit siya pa ang nagmamalasakit? Sa oras na ito, tumigil si Jingzi sa kanyang pabirong ekspresyon. Bagamat hindi nila pinatay ang aking mga magulang sa huli, nakikita ko na hindi sila namuhay ng komportable nitong mga nakaraang taon. Namimiss nila si Jingzhou sa lahat ng oras at nangungulila sa kanilang hiwalay na mga kapatid na babae. Bago pa man sila mamatay, hindi na sila muling nagkikita. Ito ay isang panghabang buhay na panghihinayang, at ang utang na ito ay dapat mabawi. Nang makita ang seryosong mukha ni Jingzi, kinuha ni Wang Yingqiu ang kanyang braso at sumandal sa kanya. Bamulong siya, kahit anong gawin mo, susuportahan kita, ngunit kailangan mong mangako sa akin, tandaan na mag-ingat, huwag kalimutan, hindi ka lang ngayon, kundi pati na rin ang iyong kapatid na babae. At ako. Tumango si Jingzi, hawakan mo siya sa iyong mga bisig. Kabanata 312 ang Night Talk ni Guixia, unang update. Umupo ang dalawang tao sa isang batong mesa at mga upuan sa ilalim ng makapal na puno ng osmundos, at naglagay ng parol sa mesang bato. Ngayon na siya ay nagsasalita tungkol sa pahayagan, sinabi ni Jingzi kay Wang Yingqiu ang kanyang mga ideya para sa unang isyu ng pahayagan. Nang pinag-uusapan ang seksyon ng literatura at ang seksyon ng militar, maingat na nagtanong si Jingzi, may-ari, binigyan ko ang dalawang kapatid na babae ng pagkakataong lumabas sa unang isyu ng pahayagan, hindi ka ba magiging masaya? Si Jingzi na ngayon medyo natatakot na talaga ako. Natakot sila na kapag hindi patatag ang mangkok ng tubig ay mag-iisip na naman sila ng kalokohan, kaya mas mabuting linawin ito ng personal. Matapos marinig ito, halatang natigilan si Wang Yingqiu, pagkatapos ay ngumiti at umiling, ikaw, minamaliit mo ako. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Wang Yingqiu at umupo sa kandanggan ni Jingzi, yamakap sa kanyang leeg, at seryosong nagsabi, sa katunayan, napakasaya kung makasama ka. Bakit ko ba iniisip ang pagpapakita ng mukha ko? Hanggat maaari kang gumugol ng mas maraming oras upang makita ako, masisiyahan ako. Pagkatapos ay seryoso niyang sinabi, bukod dito, sila ay kakilakilabot. Kapatid mo silang lahat. Gustuhin ko mang lumaban, hindi ko kaya. Huwag mong maliitin ang iyong sarili, may-ari ng hardin. Hindi ba sinabi ko na sila ay aking mga kapatid at ikaw ang aking pinakamamahal na kapatid? Humalaklak si Wang Yingqiu, dahan-daang itinuro. Hinaplos ni Zuan ang mga labi ni Jingzi. Hindi ako maliit, at hindi ko na kailangang makipagtalo sa kanila, dahil nasa puso namin kayong lahat, and speaking of it, nauna ako sa kanila ng isang hakbang. Kung tutusin, ako ang una mong babae. Kung ganoon nga, in the future, they all have to respect me as their boss. Ang unang babae. Nirerespeto ako bilang boss ko. Natigilan si Jingzi, guro, kilala mo kami ng kapatid ko. Ang mga babae ay mas nakakakilala sa mga babae. Ano ang ibig nilang sabihin? Ako ito, hindi mo ba masyadong kilala? Pero, sa mga outsider, kapatid mo sila, kaya kung gusto mong matulad sila sa akin, hindi magiging madali. Medyo natuwa si Jingzi matapos itong marinig.
Nag-alinlangan siya gamit ang kanyang mga kamay, ngunit hinawakan siya ni Wang Yingqiu at tinitigan siya ng masama. Araw-araw kang nag-iisip ng masasamang bagay. Hoy, parang ayaw mo. Pinandilatan siya ni Wang Yingqiu, at pagkatapos ay sinabing nagtataka, sinabi mo lang na ang iyong ikalimang kapatid na babae ay nag-iwan sa iyo ng isang martial arts secret book nang umalis siya. Nabasa mo na ba ito? Tumanggo si Jingzi, masyadong abala ako ngayon, kaya tiningnan ko lang ito kaninang umaga. Well, ano sa tingin mo? Ikinalat ni Jingzi ang kanyang mga kamay, hindi pa ako nagsasanay ng martial arts. Pagkatapos kong gawin ito ng isang beses, nahihilo ako. Kung walang gagabay sa akin, natatakot akong wala akong magagawa. Habang sinasabi niya iyon, inabot ni Jingzi ang kanyang mga braso, kinuha ang martial arts secret book, at ibinigay ito kay Wang Yingqiu. May-ari ng hardin, tingnan mo. Natigilan sandali si Wang Yingqiu bago ito kinuha. Ibinigay niya sa kanyang sarili ang isang confidential at mahalagang bagay nang hindi man lang pinag-isipan. Pagkaraan ng ilang sandali ay ibinaba niya ang kanyang mga mata, puno ng saya. Guro ng hardin, gaano mo gusto ang lihim na aklat na ito? Sa liwanag ng parol, halos nabasa na ito ni Wang Yingqiu. Matapos itong isara, same time niyang sinabi, maaari niyang ibigay sa iyo ang lihim na aklat na ito, natatakot ako na sa kanyang puso, mas mahusay ka na kaysa sa kanyang sarili. Mahalaga. Noong nagsasanay ako ng martial arts sa pavilion, nakita ko rin ang kakaibang martial arts secret book ng Waxian Pavilion, ngunit mas mababa ito sa isang ito. Nang maglaon ay kinausap ko si Qingqiu. Qingqiu, huminto si Wang Yingqiu nang hindi namamalayan, at nakitang tila may nostalgia sa mga mata ni Jingzi, at sa wakas ay nag-flash out ito. Pagkatapos ay sinabi niya, mukhang ang mga lihim ng martial arts sa Waxian Pavilion at Xingyan sect ay hindi gaanong naiiba. Sinasaklaw lamang nila ang nilalaman mula sa unang antas hanggang ika-4 na antas, ngunit umaakyat sa ika-5 antas at wala ng mental na pamamaraan para sa ika-6 na antas. Kung nais mong magsanay, dapat mong ituro ito sa iyong sarili mula sa master. Isang martial arts secret book na tulad nitong sekretong aklat na sumasaklaw sa unang antas hanggang sa ika-6 na antas ay talagang bihira at mahalaga. Ang kasalukuyang antas ng cultivation ng iyong ika-5 kapatid na babae ay dapat na matutunan mula sa martial arts secret book na ito. Ilang taon na ang nakalilipas, ang Jinghong Iron Cavalry ay lumabas at hindi matatalo sa larangan ng digmaan. Bukod dito, ang puwersa ni General Jinghong ay mas nakakamangha. May mga tao sa mundo. Matapos suriin ang mana ng iyong ika-5 kapatid na babae, naisip ko na siya ay isang malapit na disipulo ng ilang guro mula sa 4 na sekta. Nang maglaon, natuklasan ko na kakaiba ang kanyang martial arts, kaya tinanggihan ko ang ideyang ito. Ngayong nakita ko ang lihim na aklat na ito, sa wakas ay naiintindihan ko na. Matapos marinig ang mga salita ni Wang Yingqiu, nakaramdam si Jingzi ng kaunting pag-aalipusta sa sarili, mayroong 3 antas lamang ng Qinggang, ngunit mayroong 6 na antas ng martial arts. Kaya't hindi ba ito mas mahirap kaysa sa Qinggang? Hindi ko pa naiisip ang Qinggang. Isa kang pangit na Yin Mao, kaya hindi ko na kailangang mag-isip tungkol sa martial na ito. Umiling si Wang Yingqiu, salungat sa iniisip mo, bagamat 3 lang ang antas ng Qinggang, ang bawat antas ay napakahirap, at ang ilang mga taong nagsasanay ng martial arts ay napakahirap. Sa buong buhay niya, para lang siyang tanga sa tabi mo. Kahit na ang kanyang martial arts ay hindi masama, wala siyang magaan na kakayahan. Sa karamihan, siya ay mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao, ngunit siya ay hindi kailanman nakapasok sa bansa. Pero iba ang martial arts niya. Maaaring mukhang marami, ngunit talagang madali para sa mga ordinaryong tao na makapasok sa unang antas. Halimbawa, nasa first level ka na, kahit hindi mo pa alam ang martial arts. Ha! Nasa first level na ako. Medyo nagulat si Jingzi, pero wala akong alam. Tumanggo si Wang Yingqiu at sinabing, ito ay normal, dahil ang unang antas ng martial arts ay hindi tungkol sa martial arts, ngunit tungkol sa panloob na lakas. Sa makatuwid, ang unang antas ng martial arts ay karaniwang nagsasalita, at anong uri ng pundasyon ang itinayo. Naturally, ito ay ang paglilinang ng panloob na lakas, kaya sa sandaling lumitaw ang panloob na lakas, ang unang antas ay naroon na. Ikaw na ngayon. Ang unang yugto. Ayan na. Sinabi ni Jingzi, at pagkatapos ay nagtanong ng may pagtataka, Guro, anong antas ka na? Si Wang Yingqiu ay dating kilala bilang, 4 na gininto ang bulaklak, kaya ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay dapat na pareho. Saglit na nag-isip si Wang Yingqiu at sinabing, naabot ko na ang gitnang antas ng ika-4 na antas, ngunit kalaunan ay inabandona ito, kaya ang aking antas ay natigil sa ika-4 na antas, at dahil hindi ko ito nagamit sa mahabang panahon, ang aking antas ay bumaba pa sa unang antas ng ika-4 na antas. Ngunit ito dahil umiinom ka na ng jujube na pill sa loob ng ilang sandali, tila naramdaman ko rin ang iyong panloob na lakas, hindi lang ako nakaramdam ng lakas ng loob, at hindi lang ako nakaramdam ng lakas ng loob. Gitna ng ika-4 na antas. Masarap talaga ang jujube pill na ito. Bagay. Bumantong hininga si Zinang may damdamin, at pagkatapos ay nagtanong, nga pala, nakatatandang kapatid na babae, ikaw ay nasa gitna ng ika-4 na antas, paano ang iba pang 3 gintong bulaklak?
Saglit na nag-isip si Wang Yingqiu at sinabing, dahil maganda ang relasyon ko kay Qingqiu, kaya mas kilala ko ang kanyang kaharian. Nakapasok siya sa ika-4 na antas mahigit isang taon na ang nakalipas, at ngayon ay halos nasa kalagitnaan na ng ika-5 antas. Wala akong masyadong alam tungkol sa dalawa, ngunit ayon sa aking hula, ang kanilang kaharian ay hindi dapat magkaiba sa Qingqiu. Lalo na ang Kunlun Mirror. Si Pei Yangtze ay sobrang galing, at kasama si Qingqiu, kilala siya bilang Yunjing Shuangjiao. Sa tingin ko ang kanyang kaharian ay dapat nasa gitnang antas ng ika-5 antas, o mas mataas. Nang mabanggit ang pangalan ni Pei Yangtze, sumulyap si Wang Yingqiu kay Jingzi, nang makitang hindi siya tumugon, hindi na siya nagsalita. Kabanata 313 Dalawahang paglilinang, ikalawang update. Sa gitna ng ika-5 antas. Kinagat ni Jingzi ang kanyang mga labi at sinabing, iyon lang. Ang may-ari ng hardin ay hindi nagsasanay ng martial arts sa loob ng maraming taon, at siya ay isang antas lamang na mas mababa sa kanila. Kung ang may-ari ng hardin ay naging kung nagsasanay ka ng martial arts, maaaring nakalusot ka na sa ika-5 antas. Kung hindi mo pinupuri ang iyong babae, ang mabuting bibig ay walang kabuluhan. Bukod dito, natural na naramdaman ni Jingzi na ang sarili niyang babae ang pinakamakapangyarihan para kay Qingqiu. Well, ako ang magpapasya kung pupurihin siya o hindi batay sa kanyang pagganap sa hinaharap. Kinagat ni Wang Yingqiu ang kanyang mga labi at tumawa pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay binigyan siya ng ilang mahinang suntok. Ganyan ang bibig mo, ang lakas ng loob mong magsalita. Kung narinig ito ng iba, hindi mo kami malalaman na pagtawanan. Oh, sinong tumatawa sa atin? Pag sinabi natin ang totoo, pagtatawanan tayo. Inilibot ni Wang Yingqiu ang kanyang mga mata sa kanya, at pagkatapos ay sinabi, habang mas sumulong ka sa larangan ng martial arts na ito, mas magiging mahusay ang iyong tagumpay. Halimbawa, kung nasa unang antas ka na ngayon, kung mas mabilis kang magsasanay, maaari kang makalusot sa pangalawang antas sa loob ng wala pang isang taon. Gayunpaman, mula sa ikatlong antas pataas, nagbabago ang bawat antas ng pagpapabuti. Kung mahirap at mahirap na maabot mo ang ika-4 na antas. Langit, at kapag tumawid ka sa kaharian, ang kahirapan ay hindi katulad ng dati. Nang makita si Jingzi na tulala, tinapik siya ni Wang Yingqiu. So, akala mo isang level lang ako sa likod nila, but in fact more than 1,000 miles ang difference. Kung ilang taon na ang nakalipas, siguro may tiwala pa akong habulin sila, pero ngayon, puro wishful thinking lang. Okay, mahirap ba? Biglang nagtanong si Jingzi na nagtataka, nga pala, ang aking ika-5 kapatid na babae ay napakalakas din, at ayon sa iyo, wala siyang sekta at umaasa lamang sa martial arts na ito. Anong antas na siya? Pang-4 na antas ng tuktok. Hindi ito gaanong pinagkaiba sa kanila, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasa likod ito, na hindi niya maintindihan. Sa totoo lang, iba ang kakayahan ng martial arts ng iyong ika-5 kapatid sa iba. Matagal na siyang nakikipaglaban sa larangan ng digmaan at nag-practice ng mga kasanayan sa pagpatay. Naperpekto niya ang kanyang mga kasanayan sa martial arts hanggang sa perpekto. Kung lalaban tayo sa aktwal na labanan, kahit na siya ay nasa ika-4 na antas lamang ng tuktok, malamang na siya ay kasing husay ng ito ay ang hirap na mawala sa ika-5 antas ng pagiging mahirap. Nang marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni Jingzi. Siya nga pala, marami bang malalakas na lalaki sa tuktok ng ika-6 na antas? Umiling si Wang Yingqiu, napakakaunti, mabibilang ko sila sa isang banda, sila lang ang mga pinuno ng 4 na pangunahing sekta, tulad ng lakas ng ating Waxian Pavilion mas mahina ito sa 4 na sekta dahil walang tao sa pavilion na nakaabot sa rurok ng ika-6 na antas. Ang pinakamataas na antas ay nasa gitna lamang ng ika-6 na antas pagkatapos ng pinakamataas na antas ng master ko. Grandmaster level powerhouse. Bueno, pagkatapos ng tuktok ng ika-6 na antas, ikaw ay isang grandmaster. Ang isang tao ay maaaring maging kasing lakas ng isang hukbo ng libu-libong mga kabayo. Ito ang kaharian na hinahangad ng maraming martial arts practitioner sa buong buhay nila. Sa kasamaang palad, sa pagkakaalam ko, sa madaling salita, mayroon lamang 2 reclusive master sa Kunlun Mirror at Xinyan sect na nakarating sa antas ng Grandmaster, at wala pang nakarating sa Grandmaster sect. Level ng Grandmaster. Ang isang tao ay kasing lakas ng 1,000 tropa. Kahit na ito ay medyo pinalaki, sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang Grandmaster na ito. Matapos marinig ito, nakaramdam ng kaunting pananibik si Jingzi. Ngunit pagkatapos ay medyo nasaraan ng loob, nang nakikinig ako sa sinabi mo, hindi ako gaanong kumpiyansa. Gaano katagal mag-ensayo mula sa unang antas hanggang sa ika-6 na antas? Ang mga may pambihirang talento ay nagsasanay lamang mula noong sila ay bata pa. Ika-5 antas pa lamang ito, hindi ko ito magagawa hanggat hindi ko ito na isa-practice. Umiling si Jingzi, iniisip na ang master level ay isang panaginip lamang. Mas mainam na magsanay ng Qinggang ng mas mahusay at gumawa ng mas simpleng mga granada sa hinaharap, para pagdating ng oras para makipaglaban, maghagis ng mga granada, o maging mas matapang at mag-imbento ng pistola, kahit ang Grandmaster ay hindi makatiis.
Gayunpaman, sinaktan siya ni Wang Yingqiu ng 2 beses bilang hindi kasiyahan, ikaw ay isang tao, at magkakaroon ng napakaraming tao sa paligid mo na kailangang protektahan sa hinaharap. Hindi mo laging maaasahan na protektahan kanila, tama. Dahil sa mga salitang ito, medyo nahihiya si Jingzi. Kaya, kailangan mo pang mag-ensayo ng mag-isa. At saka, uminom ka ng jujube pills. Hindi imposibleng may milagrong mangyari. Hindi ako naging masipag sa loob ng maraming taon, ngunit nawalan ako ng tiyak na antas ng paglilinang, ngunit dahil sa iyo. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi pa ba sapat na himala ito? Okay, paano kung mag-practice ako sa iyo? Maaaring hindi maintindihan ni Jingzi, isang karaniwang tao, ang mga sikreto kung mag-isa lang siya. Masaya itong tinanggap ni Wang Yingqiu, at sa mahinang liwanag, isinulat niya ang unang antas ng lihim na aklat ng martial arts, binasa ito ng pangungusap sa pangungusap kay Jingzi, at sinabi rin sa kanya kung ano ang gagawin. Sinundan ito ni Jingzi, ngunit hindi gaanong nagtagumpay. Pakiramdam niya ay naiintindihan niya ito, ngunit kahit anong gawin niya ay walang pagbabago ang nararamdaman ng kanyang katawan, at hindi man lang niya maramdaman ang buong pakiramdam sa kanyang katawan noon. Kaya't umiling siya at sinabing, Panginoon ng Hardin, kalimutan mo na ito. Pakiramdam ko ay wala ako sa mabuting kalagayan at wala akong magagawa. Naramdaman din ni Wang Yingqiu ang kanyang depresyon, nag-isip tungkol dito, pagkatapos ay kinagat ang kanyang labi at sinabing, paano kung? Subukan natin. Subukan ang dual cultivation. May isang espesyal na pamamaraan sa aming pavilion, na ipinapasa sa mga babae ngunit hindi sa mga lalaki. Maaari lamang itong mamaster ng mga babae. Kung makakasundo mo ang mga lalaking disipulo sa pavilion, maaari kang gumamit ng dual cultivation. Sinabi ni Wang Yingqiu na sa wakas ay naunawaan na ni Jingzi. Bagaman ang dalawahang paglilinang na ito ay natutunan ng mga kababaihan, ito ay may limitadong pagpapabuti para sa mga kababaihan. Ang pinakamahalagang bagay ay tulungan ang mga lalaki. Para sa mga kalalakihan at kababaihan na nagsasagawa ng dalawahang paglilinang, ang mga lalaki ay maaaring uminom ng yin at suplemento ng yang, na makakakuha ng 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Sa makatuwid, ang ilang mga lalaking disipulo sa Waxian Pavilion ay magalang sa mga babaeng disipulo kapag wala silang gagawin. Kaya naman itinakda din ng pavilion na bukod sa mga lalaking disipulo sa pavilion, hindi na sila maaaring magsanay ng dual cultivation sa mga tagalabas. Kung mayroong anumang paglabag, ang martial arts ay aalisin. Pinatalsik sa dibisyon. Nakahinga si Jingzi ng malamig na hangin, guro ng hardin, hindi, kung natuklasan ka ng iyong pavilion, hindi ka ba hahanapin? Napangiti si Wang Yingqiu, umiling at nagsabi, gusto ko lang makita kang lumalakas at lumakas. Kung ano ang mangyayari sa akin sa hinaharap, wala akong masyadong pakialam. Kung talagang natuklasan ka, ang iyong mga kasanayan sa martial arts ay nasira, at ikaw ay pinatalsik mula sa master, kung gayon ano ang magagawa mo? Magkataon lang ito. Iligtas mo ang iyong sarili sa gulo ng trivia. Nang sabihin niya ito, ang mukha ni Wang Yingqiu ay nagpakita ng walang katapusang pananibik, at mukhang hindi siya basta-basta nagsasalita. Medyo naantig si Jingzi matapos itong marinig, at medyo na-curious, may-ari ng hardin, paano ka na-diskubre? Sa totoo lang, hindi ito mahirap sabihin, at hindi rin madaling sabihin. Ang pinakamadaling matuklasan ay, halimbawa, kung hindi mo alam kung paano kung tungkol sa martial arts, kung ang iyong ikalimang kapatid na babae ay hindi nag-iwan ng anumang mga lihim ng martial arts, dapat kang magsanay ng martial arts kasama ako. Kung ang mga matatanda sa ating pavilion ay makita ka sa isang sulyap, tiyak na malalaman nila. Ngunit nagsasanay ka ng iba pang martial arts, at gagawin ko. Ang layunin ng pagsasanay sa dalawahang paglilinang sa iyo ay upang mapabuti ang iyong bilis ng pagsasanay sa martial arts. Mahirap pa rin itong ma-detect. Saglit na natigilan si Jingzi, pagkatapos ay pumulupot ang kanyang mga labi at nagsabi, kung gayon ang mga babaeng disipulo sa Waxian Pavilion ay magaling sa mga lalaking disipulo ng ibang mga sekta. Gaano ka man magsanay ng dalawahang paglilinang, walang makakahanap nito. Mataimtim na tumanggo si Wang Yingqiu. Well, oo. Kabanata 314 ang tuktok ng unang antas, ikatlong pag-update. Pakiramdam ni Jingzi ay tinutukso siya. Ayon sa pahayag na ito, magiging mahirap para sa kanya na matuklasan, kaya ang sinabi ni Wang Yingqiu ngayon ay napakaseryoso para lang asarin siya. Sa oras na ito, ang mga mata ni Wang Yingqiu ay naningkit sa isang gasuklay na buwan, hihi, patuloy mo akong tinutukso, hindi ba kita kayang asarin? Pagkatapos ay mayabang niyang sinabi, dahil alam ng mga babaeng disipulo sa ating pavilion ang kakaibang pamamaraan ng dual cultivation na ito, hindi lang ang mga lalaking disipulo sa pavilion ay palaging magalang, at kahit ang mga lalaking disipulo mula sa ibang mga sekta ay madalas na bumabati sa atin. Kaya, kailangan mong pahalagahan ito. Tumanggo si Jingzi at tumawa. Bihirang makita ni Jingzi ang isang maliit na babae sa side ni Wang Yingqiu. Ibang-iba ito sa kanyang karaniwang imahe, ngunit mukhang kasiya siya sa mata. Kaya bahagyang sumimangot siya at nagkunwaring galit, napakaasikaso sa iyo ni Yu Haixing, ganoon din ba ang iniisip niya? Walang sinabi si Wang Yingqiu, ngunit halata ang sagot.
Si Yu Haixing ay hindi magaling sa martial arts, kaya malamang na iniisip niyang magsanay ng double cultivation kasama si Wang Yingqiu araw-araw. Gusto talaga ni Jingzi na drawn ang mukha niya. Galit ako, sabi ni Jingzi, at saka naglakad. Sa paglipas ng panahon, ang mga bisita sa Waxian Garden ay unti-unting nagsimulang maghiwa-hiwalay, at ito ay magtatapos na. Si Bailu ay nasa bulwagan, pabalik-balik, nakatayo ng hindi mapakali, mukhang hindi mapakali. Matagal nang nasa likod bahay si Mr. Jing, di ba? Halatang sinabi ko sa may-ari ng hardin, narinig niya ba? Pero kung narinig ko, bakit hindi ko siya nakitang bumababa? Malabo niyang nahulaan na sa husay ni Wang Yingqiu, tila kaya niyang magpabalik-balik sa pagitan ng ikalawang palapag at likod bahay nang hindi umaakyat sa hagdan. Hindi kaya nakapasok na sila sa bahay? Paano kung pumunta at tingnan? Bilang isang matapat at responsableng subordinate, nadama ni Bailu na ito ay isang tanda ng pagiging matapat nang umakyat siya sa itaas upang paalalahanan siya muli. Kaya lumakad ako at wala akong nakitang tao. Bumaba siya, pagkatapos ay nagtiptoe sa likod bahay, at humakbang pabalik pagkaraan ng ilang sandali. Tungkol sa makalipas ang kalahating oras, huminto ang hangin at tumigil ang ulan. Nakasandal si Jingzi sa puno ng osmundas, habang si Wang Yingqiu ay nakayakap sa kanya, hindi man lang maimulat ang kanyang mga mata. Humiga siya sa mga bisig ni Jingzi upang magpahinga sandali, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo, ang kalahati ay tumayo, at nagtanong, ano ang nararamdaman mo? Hindi nagsalita si Jingzi matapos humiga sa puno, naramdaman lang ang pagbabago sa kanyang katawan. Kumpara sa unang pagkakataon, ang pisikal na reaksyon pagkatapos uminom ng jujube pills ay mas kitang-kita sa pagkakataong ito. Nararamdaman ko lang parang mayroon akong walang katapusang enerhiya. Pagkatapos magsalita, tumayo si Jingzi. Sa pananaw ni Wang Yingqiu, nagbago ang kanyang ugali. Ikaw, sa hindi inaasahan. Matapos maingat na tingnan ni Wang Yingqiu si Jingzi, bigla niyang tinakpan ang kanyang bibig at natahimik sa tuwa. Ano ang problema, guro, huwag mo akong takutin. Naabot mo na ang tuktok ng unang antas. Hindi makapaniwalang sabi ni Wang Yingqiu. Nakakita na siya ng maraming martial arts prodigy, at siya mismo ay mas makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong tao, ngunit mula sa simula ng unang antas hanggang sa rurok ng unang antas, kahit na ang pinakamakapangyarihang tao na nakita niya ay tumagal ng ilang buwan. At Jingzi, tumagal lang. Halos kalahating oras. Ito ba ang kapangyarihan ng dual cultivation? Ngunit, marami ng dalawahang magsasaka sa pavilion, kaya bakit hindi ko narinig na napakalakas nila? Sa muling pagtingin kay Jingzi, bigla siyang nagkaroon ng epiphany. Ito ay hindi lamang dahil sa dual cultivation, kundi pati na rin ang bonus ng pag-inom ng jujube pills at martial arts secrets. Ang tuktok ng unang antas. Medyo parang panaginip din si Jingzi. Ngayon lang niya naisip na ang pag-practice ng martial arts ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit, pero saglit lang, 2 level ang nalampasan niya. Kakaiba talaga. Ngunit hindi pa rin nakontento si Jingzi, hoy, kahit gaano ka pa masira, nasa unang antas ka pa rin, hindi ito kawili-wili. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Wang Yingqiu na may nakapikit na tingin, at nakangiting sinabi, Guro, isang beses lang ito, at nalampasan mo na ang 2 antas. Paano kung magsanay tayo sandali at tingnan kung maaari tayong direktang pumunta sa ikalawa at ikatlong antas? Kabanata 315 Personal Made, ika-4 na update. Ilang beses ka pa sasama? Inilibot ni Wang Yingqiu ang kanyang mga mata kay Jingzi, ano ang iniisip mo? Hindi ko kakayanin kahit isang beses. Kung mangyari pa ito ng ilang beses. Hinamplas ni Pink Fist si Jingzi ng ilang beses, kung ganoon ay hindi ako makikipaghiwalay. Makikita ko kung paano ka kumilos sa hinaharap. Kung kumilos ka hindi ako magsasanay sa iyo. Pagkatapos sabihin ito, nakaramdam ng kaunting saya si Wang Yingqiu. Tila mula ngayon, maaari kong sabihin na ito ay para sa pagsasanay ng martial arts, at hindi na kailangang magkaroon ng anumang psikolohikal na pasanin. Kinurot ni Jingzi ang kanyang mga labi at sinabing, hindi makatwiran para sa may-ari ng hardin na magsalita ng ganito. Sino ang sumigaw ng napakalakas ngayon? Agad namang namula ang mukha ni Wang Yingqiu at sumagot siya, ikaw. Kalokohan mo ang sinasabi mo. Malinaw kong hiniling sa iyo na huwag mo itong gugustuhin. Oo, yung sumisigaw sa harap ay hindi. Tumango si Jingzi, ang nasa likod ay sumisigaw ng tumigil, hindi ba ibig sabihin ay huwag tumigil? Si Wang Yingqiu ay lubos na naguluhan sa mga salita ni Jingzi, at hindi niya ito pinansin at sinuntok si Jingzi. Ibinuka niya ang kanyang bibig para kumagat at bamulong sa sarili. Malinaw kong sinabi sa iyo na huwag, tumigil ka. Pagkaraan ng ilang sandali ng pakikipaglaban, bumaba si Wang Yingqiu kay Jingzi, tinakpan ang kanyang katawan, at yumuko upang kunin ang mga damit sa lupa. Malaki ang epekto ng poster na ito kay Jingzi. Si Jingzi, nakakapasok lang sa Sage Mode, ay bumalik sa sekular na buhay sa 1 segundo. Makalipas ang 1 oras, nawala ito. Walang ilaw sa bulwagan ng Waxianyuan. Mula noong dumating si Jingzi sa likod bahay hanggang ngayon, ang labanan lamang ay umabot ng 1 oras at kalahati, kaya sarado na rin ang Waxian Garden.
At tuluyang bumagsak si Wang Yingqiu sa kanyang mga bisig, huminga ng pantay, at nakatulog sa pagod. Naramdaman mismo ni Jing Ziwo na punong-puno ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung nakagawa na siya ng tagumpay, ngunit may malabo siyang pakiramdam na tila bumuti ng husto ang kanyang qinggang. Hawak-hawak si Wang Yingqiu sa kanyang mga braso, mabilis siyang tumakbo sa lupa. Gaya ng inaasahan, nalaman niyang hindi lamang tumalon ng husto ang kanyang bilis, ngunit kaya niyang tumalon ng kasing taas ng isang taong may bahagyang pagtalon. Pagtingin sa bintana sa ikalawang palapag, parang hindi na ito maabot. Napaatras siya ng ilang hakbang, huminga ng malalim, pagkatapos ay bumilis, tumalon, at pumailan lang sa hangin. Talagang, lumipad, siya ng direkta sa ikalawang palapag marahil hindi ito itinuturing na lumilipad, pagkatapos ng lahat, ang ikalawang palapag ay 5 o 6 na metro lamang ang taas, at pagdating niya sa bintana, malinaw na nararamdaman niya ang hilig ng pagbagsak. Pero sobrang nasiyahan din siya. Inilagay si Wang Yingqiu sa kama at tinakpan siya ng kubrekama, nagpalit siya ng damit at binuksan ang pinto at lumabas. Medyo madilim ang bulwagan, at pagkababa ko sa hagdan, nagulat ako sa biglang pagsulpot ni Bailo. Master Jing, tapos ka na ba? Tumango si Jing Zi, nagpractice ako ng martial arts kasama ang may-ari ng hardin sa likod bahay. Katatapos lang naming magpractice. Pagod na pagod ang may-ari ng hardin, kaya natulog muna siya. Ngayon lang. Pagkatapos ng practice. Nagningning ang mga mata ni Bailo, Master Jing. Napakagaling mo. Hindi masama. Kahit si Jing Zi, na napakakapal ng balat, ay hindi nakatiis. Tumingin muli sa kanya, ngunit tumingin sa paligid. Mr. Jing, hinahanap mo ba yung walang muwang na lalaking kasama mo? Tumango si Jing Zi, iniisip na si Han Han ay talagang tanga. Hindi lang siya, makikita ito ng iba sa isang sulyap. Talagang karapat-dapat sa pangalang, Han Han. Hindi na siya nakapaghintay na bumalik ka, at gusto niyang buksan ang pinto at pumunta sa likod bahay para hanapin ka. Nang marinig ito, nagulat si Jing Zi. Pero, natakot ako na baka maistorbo niya si Mr. Jing at ang practice ng Garden Master namin, kaya hindi ko siya pinapasok. Maya-maya, nang makitang balisa siya, sinabi ko sa kanya na may mahalagang pag-uusapan si Mr. Jing sa aming Garden Master, at hiniling ko siyang bumalik muna. Nakahinga ng maluwag si Jing Zi at sinabi sa kanya, bueno, mahusay ang ginawa ni Bailo. Hindi katakataka na ang may-ari ng hardin ay nang ahas na iwan ang Waxian Garden sa iyo. Bye! Napakasarap ng pakiramdam ni Lu matapos purihin ni Jing Zi. Hey, Mr. Jing, aalis ka na ba? Nang makita si Jing Zi na naglalakad palabas pagkatapos magsalita, hinabol siya ni Bailo at nagtanong. Kung ayaw mong pumunta, lalabas ako at kakausapin si Han Han. Master Jing, hindi ka ba naniniwala kay Bailo? Pinakawalan ko na siya. Naniniwala ako sa iyo, at mas naniniwala ako kay Han Han. Habang nagsasalita siya, lumapit siya sa pinto at binuksan ang pinto. Tingnan mo, bumungad sa kanilang dalawa ang nakakalokong malaking pay na mukha. Batang pinuno ng nayon, sa wakas ay tapos ka na sa iyong trabaho. Halos gusto kong pumuslit sa likod bahay para hanapin ka. Bailo. Tinapik ni Jing Zi ang kanyang balikat, hindi mo pa tapos ang iyong trabaho, kaya lumabas ako para sabihin sa iyo na bumalik ka muna. Umuwi ka na. Tumingin si Han Han kay Jing Zi at pagkatapos ay kay Bailo, batang pinuno ng nayon, dapat kang mag-ingat. Bailo. Dahil pumunta siya sa lugar ni Zhou Xining para manligaw sa kanya saglit sa tanghali, napagpasyahan ni Jing Zi na nahihiya si Zhou Xining na makita siya ngayon, kaya naglakas loob siyang manatili sa Waxian Yuan ng may kumpiyansa. Maliban sa natulog isang gabi kasama si Wang Yingqiu sa unang pagkakataon, dahil siya ay lasing at nadroga ni Xu Jinping, siya ay natulog na parang patay na aso at ganap na nawalan ng malay. Dumating si Jing Zi at nagmamadaling pumunta sa natitirang oras. Bagamat sinabi ni Wang Yingqiu na wala siyang pakialam noong nakaraan at sinabing maaari niya lang siyang samahan kapag pumunta sila sa Jingxi, nakonsensya pa rin siya. May oras ako ngayon, at plano ni Jing Zi na mag-overnight. Pagkatapos magbigay ng ilang tagubilin kay Bai Lu, hiniling niya sa kanya na maghanda ng 2 mangkok ng noodles at dinala ito sa itaas. Tumingin si Bai Lu mula sa ibaba, muling kumikinang ang kanyang mga mata. Si Mr. Jing ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit maalalahanin din. Wow, hindi ko kaya. Si Bai Lu ay maluwag na bumalik sa bahay. Itinulak ni Jing Zi ang pinto at pumasok sa bahay, at nalaman na si Wang Yingqiu ay nagising sa ilang sandali at nakahiga sa kanyang tabi sa kama, habang ang kanyang ulo ay nakahawak sa kanyang mga braso, na parang may iniisip. Nang marinig niya ang katok sa pinto, itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin. Nang malaman niya na si Jing Zi ang pumasok sa pinto, biglang nagningning ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay tahimik niyang sinabi, akala ko. Umalis ka na naman. Wala na ang ikalimang kapatid ko. Nakita ko na ngayon ang pangalawang kapatid ko, at wala rin ako dito ngayong gabi. Kung babalikan mo ako, paano ako papayag na umalis? Akala ko magugutom kapag gising mo, kaya bumaba ako at hiniling kay Bai Lu na dalhan ako ng mangkok ng noodles. Kakagising mo lang, kaya bumangon ka na at kumain. Natatakot ang chef sa puntong ito. Nagpahinga na silang lahat, kaya malamang si Bai Lu mismo ang gumawa nito.
Napatingin si Wang Yingqiu kay Jingzi at mahinang sinabi. Si Bailu pala mismo ang gumawa ng pansit. Sakto lang. Subukan mo ang luto ni Bailu. Hindi lahat ng pansit ay masarap. Sa hindi malamang dahilan, medyo natuwa si Jingzi nang maisip niyang makakain na siya kaagad ng noodles ni Bailu. Bailu, mabuti naman. Napangiti si Wang Yingqiu ngunit sinabing, hindi ka pwedeng pumunta dito sa Jingzhou sa lahat ng oras. Malamang na hindi aalis ang iyong pangalawang kapatid sa bahay ni Zhu, at hindi makakatulong kung may katabi kang walang alam na tulala. Paano kung hilingin ko kay Bailu na maging personal kasambahay mo, para maalagaan kita sa lahat ng posibleng paraan? Ano sa palagay mo? Gaano kay-personal ang personal maid na ito? Sa anong mga aspeto makikita ang pagiging maislan? Sa tingin ni Jingzi, maaari nating talakayin ito ng detalyado. Kabanata 316 ang plano ng isang araw ay nasa umaga, ang ikalimang update, ang pinuno ng Little Gate of Heaven, kasama ang 9/10. Nang iangat ni Jingzi ang kanyang ulo at salubungin ang galit at nakangiting mga mata ni Wang Yingqiu, hindi niya maiwasang kiligin at mariing sinabi, sabi ng may-ari ng hardin, anong klaseng tao sa tingin mo ako? Kontento na ako sa may-ari ng hardin, kaya ano ang ibig sabihin ng may kasambahay? Nakatayo, pinandilatan siya ni Wang Yingqiu at sinabing, Humph, masasabi mo pa rin. Nagsimulang pagpawisan si Jingzi sa sandaling iyon. Nangako kang hindi magseselos. Babae, sinungaling talaga ang pangalan mo. At talagang sinusubok siya ni Wang Yingqiu. Kahit na hindi siya nakaramdam ng inggit sa kanyang mga kapatid na babae dahil hindi niya kaya. Kung tutusin, sa mga tuntunin ng oras, ang bawat kapatid na babae ay mas maaga kaysa sa kanya, lalo na't sila ni Qingqiu ay matalik na magkaibigan pa rin. Medyo na-guilty ako sa pagnanakaw sa kapatid ng best friend ko. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nagseselos sa kapatid ko, hindi ako nagseselos sa ibang babae. Kahit na ang hitsura ni Bailu ay hindi kasing ganda ng sa kanya, siya ay nanatili rin sa Waxian Garden ng mahabang panahon at puno ng kaakit-akit na ugali. Malinaw niyang naalala at hindi kailanman binanggit ang pangalan ni Bailu kay Jingzi. Belo-belo, ang tawag niya ngayon sa kanya, kaya napakapamilyar niya, kaya nagseselos siya. Buti na lang, kahit medyo nag-alinlangan si Jingzi, okay lang ang sagot niya at halos hindi siya nakapasa sa pagsusulit. Saka nagsimulang kumain ng noodles ang dalawa. Kailangan kong sabihin na ang galing ni Bailu sa pagluluto ay napakasarap, at ang egg noodles na may malinaw na sopas at side dishes ay masarap. Bilang karagdagan, nag-away sina Jingzi at Wang Yingqiu sa loob ng halos 2 oras, na kumonsumo ng maraming pisikal na enerhiya, kaya kinain niya silang lahat ng sabay-sabay, at nagkaroon pa rin ng maraming enerhiya. Hindi ko akalaing nakakabusog kaya uminom din ako ng sabaw. Nang pinupunasan niya ang kanyang bibig pagkatapos uminom, nalaman niyang si Wang Yingqiu ay nagsimulang muling tumitig sa kanya sa ilang sandali. Masarap ba? Hindi masarap. Hindi masarap. Saka bakit ka pa uminom ng sopas? Hindi ka ba nagugutom? Ang craftsmanship na ito ay malayong huli kumpara sa aking may-ari ng bahay. Naaalala ko pa ang pheasant soup na ginawa ng may-ari ng hardin noong nakaraan. Napakasarap, malambot, puti at malaki, lalo na ang sabaw ng manok ay mayaman at masarap. Namula si Wang Yingqiu nang sabihin niya ito. Anong pinagsasabi mo? Chicken soup lang. Bakit ba ang unreasonable mo sa mga sinasabi mo? Hindi naman, pinupuri ko lang ang sabaw ng manok. Hindi kaya seryoso ang may-ari ng hardin. Pagkatapos ding kumain ni Wang Yingqiu, gumaling ng husto ang aking pisikal na lakas at maaari na akong bumangon, ngunit ang aking mga paa ay mahina pa rin kapag ako ay naglalakad. May-ari ng hardin, tingnan mo muli, pakiramdam ko ay nagbago muli ang aking katawan, at tumalon lang ako mula sa likod bahay kasama ka sa aking mga bisig. Nagulat si Wang Yingqiu matapos marinig ang sinabi ni Jingzi. Ang kanyang nakaraang Qinggang ay nasa gitnang antas lamang ng paglalakad na kasing bilis ng paglipad. Kung kaya niyang pigilan ang sarili at tumalon mula sa ibaba. Kung gayon ay nasa tuktok na siya ng mabilis na paglalakad o kasing liwanag ng unang yugto ng yan. Halika dito, tingnan ko. Pagkatapos niyang suriin si Jingzi, bahagyang bamuka ang kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Naabot mo na ngayon ang rurok ng paglalakad ng kasing bilis ng paglipad. Napakalapit mo nang maging kasing liwanag ng isang langaw. Natuwa si Jingzi at nagtanong, nasaan ang larangan ng martial arts? Unang antas ng ikalawang antas. Wow, oo, sa wakas ay isang tagumpay. Isang antas. Medyo nasiyahan si Jingzi sa pagkakataong ito. Ngunit si Wang Yingqiu ay labis na nasasabik na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Wala pang kalahating araw, nakamit niya ang mga tagumpay sa parehong martial arts at Qinggang. Ang bilis na ito ay tunay na walang uliran at malamang na hindi na muling makikita. Walang maniniwala kung sasabihin niya sa akin. Mukhang ang kapangyarihan ng dalawahang paglilinang na ito na sinamahan ng pag-inom ng mga jujube na table toss ay hindi maaaring maliitin. Napabuntong hininga si Wang Yingqiu, at pagkatapos ay nagtanong, ngayong tiningnan mo ang mga mental technique sa martial arts secret book na ito, ganoon pa rin ba ang nararamdaman mo? Binuksan ni Jingzi ang ilang pahina. Si Zhang, nagulat at nagsabi, talagang kakaiba. Ngayon lang, naramdaman kong nagbabasa ng makalangit na libro.
Ngayong nabasa ko itong muli, hindi ko namamalayan na masusundan ko ang paggalaw. Nakangiting tumango si Wang Yingqiu, nangangahulugan ito na nakapasok ka na sa pinto. Sa hinaharap, maaari kang magsanay ng mag-isa sa pamamagitan lamang ng pagbabasa nitong martial arts secret book. Huwag kang mag-alala. Matapos marinig ang sinabi ni Wang Yingqiu, nag-aalalang sinabi ni Jing Zi, gaano katagal ako magsasanay mag-isa. Sinulyapan niya si Wang Yingqiu, may-ari ng hardin, nakatingin sa iyo ngayon, nakapagpahinga ka na ba? Biglang nahiya at natakot si Wang Yingqiu. Ito ay dual cultivation. Paano ito napapadalas? Ang pagmamadali ay gumagawa ng basura, hindi mo ba narinig? Mabilis na humiga si Wang Yingqiu sa kama at nagtalukbong ng kubrekama. Hindi, ngayong gabi hindi ako makakapagpahinga ng mabuti bukas. Pumunta ka lang at tandaan na isara ang pinto. Sinong nagsabing aalis ako? Nahihiyang tumingin sa kanya si Wang Yingqiu, seryoso hindi ako aalis. Gusto mong umalis ako? Kanya. Lumingon ang magagandang mata, at nakangiting sinabi niya, kung ayaw mong umalis, patayin ang mga ilaw at matulog. Ang paghiga na ito ay walang anumang pagnanasa, kaya hinubad ni Jing Zi ang kanyang damit at humiga sa kama. Saglit na nakipag-chat si Wang Yingqiu, pangunahing pinag-uusapan ang ilang pagbabago at nararamdaman sa kanyang katawan, pagkatapos ay niyakap siya at nakatulog. Nang imulat niya ang kanyang mga mata kinabukasan, bihis na si Wang Yingqiu at inilagay na ang pagkain sa mesa. Napakabait ng may-ari ng hardin. Lumapit si Wang Yingqiu na may ngiti at sinimulang bihisan siya. Oh, kaya ko na ang sarili ko. Kahit na natulog na ako kina Zhou Xining at Liu Jinghong dati, ang dalawang babae ay sobrang nahihiya pagkabangon, kaya natural na hindi nila siya matutulungan na magbihis. Ito ang unang pagkakataon, at hindi ito matanggap ni Jing Zi. Sinabi mo na ang pamilya ng alipin ay banal, paano ang pamilya ng alipin ay hindi maglalakas loob na hintayin ang asawang magpalit ng kanyang damit? Napakurap si Wang Yingqiu at nakangiting sinabi. Kabanata 317-24 na tulay sa gabi na liwanag ng buwan, unang update. Bumaba si Jing Zi mula sa itaas na nakakaramdam ng kaginhawaan. Master Jing, aalis ka na ba? Pagbaba nila, nakatayo si Bai Lu. Well, oo, opisyal na rin ako ngayon. Masyado akong abala sa umaga. Napakagaling niyang Master Jing. Laging nararamdaman ni Jing Zi na ang nakangiting maliit na batang babae na ito ay nagsabi na, ang galing, ay tila may ibang kahulugan. Sa oras na ito, muling nagtanong si Bai Lu, kinain ni Master Jing ang noodles ni Bai Lu kagabi, ngunit hindi pa rin niya ito nakakain. Nakangiting tumango si Jing Zi at tapat na sinabi, oo, napakahusay ng pagkakayari mo. Wala na akong natitirang sopas. Talaga. Mukhang masaya si Bai Lu, kapag dumating muli si Mr. Jing, hayaan mong kainin ito ni Mr. Bai Lu. Awkward na ngumiti si Jing Zi, sa susunod, gagawin ko talaga. Tapos mabilis siyang tumakbo palayo. Lumabas ka. Sa labas ng Waxian Garden, isang malaking mukha na tanga ang matagal nang naghihintay. Natigilan si Jing Zi nang makita siya nang lumabas siya, narito ka ng maaga. Humajijek si Han, batang pinuno ng nayon, matagal na akong nakapunta dito. Tumingin si Jing Zi sa magkabilang gilid ng kalye, siguro dahil kay Tiantai dahil sa madaling araw, wala masyadong tao doon. Masaya lang ako na wala sa iisang kalye ang Prime Minister's Mansion at Waxian Garden. Kung hindi, makikita ni Zutong at Zhou Xining si Han nang dumaan sila sa Waxian Garden nang pumunta sila sa korte, at susundin sana ang clue. Naramdaman ni Jing Zi na ito ay lubhang mapanganib. Kaya binigyan niya ng leksyon si Han at sinabihan siyang huwag na siyang hintayin sa labas ng Waxian Garden sa hinaharap. Matapos makinig ni Han, tumango siya bilang pag-unawa. Kaya naman, diretsyong naglakad ang dalawa sa direksyon ng opisina ng pahayagan. Nagulat si Jing Zi nang makapasok siya sa pinto ng opisina ng pahayagan. Sumigaw siya ng F*** sa kanyang puso, at pagkatapos ay nagtanong, hindi ka pa umalis. Bakit ako aalis? Si Wu Pin, ang tanging miyembro ng Departamento ng Seguridad, ay lumitaw sa pintuan. Nang marinig ang tanong ni Jing Zi, agad niyang inangat ang ulo. Inilahad niya ang kanyang dibdib, ngunit medyo namumula ang kanyang mukha. Ang lolo mo, hindi ka ba na-interview kagabi? Curious na tanong ni Jing Zi. Logically speaking, sa IQ ni Wu Xianyong, tiyak na mauunawaan niya ang ibig niyang sabihin kahapon. Naisip ni Jing Zi na papagalitin niya si Wu Pin kagabi at hindi siya papayagang pumunta sa opisina ng pahayagan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narito na naman si Wu Pin. Posible bang sabik na sabik si Wu Xianyong na gumawa ng mga headline? Well, hayaan mo siyang gawin ito. Para naman kay Wu Pin, kapag ang mga headline ng kanyang lolo ay nasa buong lungsod, hindi siya maaaring manatili kahit na gusto niya. Kaya hindi niya ito pinansin at sinabing, pagkatapos ay bantayan mong mabuti ang pinto. Pupunta na sana siya sa opisina ng pahayagan, ngunit ayaw niyang pigilan ni Wu Pin. President Jing, sinabi mo ba na walang mga tamad na dapat papasukin sa opisina ng pahayagan? Ang opisina ng pahayagan ay puno ng mahalagang impormasyon. Paano kung ang mga tagalabas ay pumasok at magnakaw ng mga bagay?
Tumango si Wu Pin, at pagkatapos ay nagtanong ng kaunti. Galit pero paano kung ang iba ay hindi nakikinig at binubugbog pa rin sila? Tumingin muli si Jingzi sa mapupulang pisngi ni Wu Pin at tila may naintindihan, nabugbog ka ba? Tumango si Wu Pin, dahil sa galit. Pinigilan ko siya, pero hindi. Hindi ko kasalanan. Hindi siya pinansin ni Jingzi at naglakad papasok, ngunit lumabas na si Chen Jianan at pamulong ng paliwanag sa tenga ni Jingzi. Lumalabas na sa umaga, si Li Haoyun, ang prefect ng Jingzhou, ay hindi pumunta sa court ng umaga, ngunit direktang pumunta sa opisina ng pahayagan, na gustong makita si Jingzi. Matapos marinig na hindi dumating si Jingzi, iminungkahi niyang pumunta sa opisina ng pahayagan at maghintay. Ngunit sa oras na ito ay tumanggi si Wu Pin. Sa pagsasalita, pinalitan ni Li Haoyun ang tiyuhin ni Wu Pin na si Wu Yong bilang prefect. Hindi siya matiis ng pamilya Wu. Bilang karagdagan, si Wu Pin ay may oral order ni Jingzi sa kanya, kaya natural nilang tinanggihan siya. Si Li Haoyun ay hindi isang dahilan ng kaguluhan. Naisip niya na dahil si Jingzi ang nagutos, ibig sabihin ay mahigpit ang management at kung hindi siya papasok ay hindi siya papasok kaya maghintay muna siya ng ilang sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si General Protector Yu Zekeng, natural sa ngalan ni Lord Protector Yu Sheng sa likod niya, at gusto din niyang imbitahan si Jingzi sa mansyon ng Lord Protector. Si Wu Pin ay nasa ilalim ng matinding presyon, ngunit pagkatapos ng lahat, tinanggihan na niya si Li Haoyun. Kung papasukin niya ulit si Yu Zekeng, isa itong sampal sa mukha niya. Kaya nagmamatigas akong tumanggi. Si Yu Zekeng, ang general na nagpoprotekta sa mansyon, ay may masamang ugali at pinagalitan siya ng ilang beses, ngunit dahil nakita niyang naghihintay si Li Haoyun, tumayo din siya sa labas. Hanggang sa dumating ang panauhin ng prinsipe na si Feng Lianro ay pinapasok siya ni Wu Pin nang hindi man lang ito iniisip. Pagkatapos ng lahat, si Feng Lianro ay nasa likod ng East Palace, at hindi kayang saktan siya ni Wu Pin. Ngunit ang pag-uugaling ito ay lubos na nagalit kina Yu Zekeng at Li Haoyun. Hindi kami pumasok, kaya mo pinapasok ang iba. Paano ang pagtrato sa lahat ng pantay? Sa makatuwid, mariing kinundena ni Li Haoyun ang pag-uugali ni Wu Pin, ngunit ang ugali ni Yu Zekeng ay hindi gaanong banayad. Direkta siyang kumilos kaya namula ang mukha ni Wu Pin. Walang sabi-sabi, dumiretso siya sa loob, na sinundan ng malapitan ni Li Haoyun. Si Wu Pin ay labis na nagalit at nagkasala. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong napakahirap ng trabahong ito. Papasukin mo siya, saway ni Jingzi sa kanya. Baka mahuli niya siya at itaboy dahil sa pagiging masungit, pero, huwag mo akong papasukin. Damn it, ang sakit talaga ng mukha ko. Matapos marinig ito, biglang gustong tumawa ni Jingzi. Haha, dahil hindi siya aalis, hayaan mo siyang maranasan ang panganib ng mundo ng ilang araw. Nandito na si President Jing. Binabati kita, Presidente Jing. President Jing, ang lugar na ito ay napakarilag. Kung si Master Feng ay hindi nag-alis ng daan, hindi tayo makapasok. Ang huling nagsalita ay ang tono ni Yu Zekeng na nang-aasar, ngunit gusto rin niyang magreklamo kay Wu Pin. Ngumiti si Jingzi at sinabi, mga Panginoon, pasensya na talaga. Ang empleyado ng Wu na ito ay hanggal at matigas ang ulo. Sinabi ko na hindi ko papasukin ang mga tamad sa opisina ng pahayagan, ngunit paano magiging tamad ang mga matatandang ito? Wala akong anumang paningin. Hindi, kailangan kong martilyo ng husto mamaya. Tumango si Yu Zekeng, panahon na para martilyo ito ng husto. Sumang-ayon din si Li Haoyun, at nagpahayag ng pagkabahala, President Jing, kahit na ang iyong pahayagan ay hindi dekalidad, ngunit sa katunayan, ang pahayagan na ginawa ay napakasangkot, at ang bilang ng mga taong bibisita sa hinaharap ay magiging kasing dami ng Crucian cart na tumatawid sa ilog. Sa ganoong mahalagang posisyon, mas mabuting mag-ayos ng ilang taong matatalino at mapagkakatiwalaan. Hindi lamang nag-aalala, kundi pati na rin lihim na nagpapaalala. Si Yu Zekeng ay mas direkta, at pagkatapos marinig ang kahulugan ng mga salita ni Li Haoyun, sumagot din siya, tama si Prefect Li, si Wu Pin ay apo ni Wu Xianyong, at narinig ko ang tungkol sa relasyon ni President Jing at ng pamilya Wu. Parang may hindi pagkakaunawaan, kaya walang kasiguraduhan kung talagang hanggal ang Wu Pin na ito o nagkukunwaring tanga, o kung sinasadya niya yun. Kabanata 318 mga pampublikong tool para sa pribadong paggamit. Ikalawang update. Ang mga salita ni Yu Zekeng ay nakalaan. Ang relasyon sa pagitan ni Jingzi at ng pamilyang Wu ay higit pa sa hindi pagkakasundo. Kung titingnan natin ito mula sa pananaw ng pamilyang Wu, hindi kalabisan na sabihin na si Jingzi ay kanilang kalaban, lalo na't si Wu Xianyong ay pinalamon ni Jingzi noong nakaraang araw. Sayang lang si Wu Pin. Halatang nag-aalala siya na itaboy siya at seryoso at responsable, ngunit sa huli ay itinuring siyang may lihim na motibo. Baka maiiyak siya pag narinig niya yun. Tumango si Jingzi at sinabing papansinin niya ito, at pagkatapos ay nagtanong ng may pagtataka, siguro kung ang tatlong matatanda ay dumating sa opisina ng pahayagan ng napakaaga, ngunit mayroon bang mahalagang bagay? Unang sinabi ni Li Haoyun, walang importante. Sinusunod ko lang ang utos ng aking Grand Master at gusto kong imbitahan si President Jing sa Grand Master's Mansion para pag-usapan ang nararamdaman ng aking Grand Master kay President Jing.
Ang mga tula ay lubos na pinupuri, ngunit palagi akong naghihirap dahil hindi ako makahingi ng payo kay President Jing ng personal. Ngumiti si Jingzi at sinabing, kung sinabi ito ni Magistrado Li, papatayin niya ako. Si Master Hao ang tunay na amo. Kahit ang kataas-taasang prinsipe ay natuto kay Tai. Guro, bakit ka humihingi ng payo sa akin? Ang mga magagalang na salita ay hindi lamang nagpaginhawa kay Li Haoyun, kundi pati na rin ang panauhin ng prinsipe na si Feng Lianro ay madalas na tumango pagkatapos marinig ito. Ngumiti si Li Haoyun at sinabi, President Jing, mangyaring bigyan mo ako ng pabor. Tumango si Jingzi, well, libre ako sa hapon, kaya bibisita ako sa Grand Master's Mansion. President Jing, hindi ninyo maaaring tretuhin ang isa't isa ng mabuti. Hiniling din sa akin ng Panginoong tagapagtanggol na pumunta ako sa opisina ng pahayagan ng maaga sa umaga. Mula nang marinig niya ang mga plano at ideya ni Pangulong Jing para sa opisina ng pahayagan sa Court Hall noong nakaraang araw, ang Panginoong tagapagtanggol ay naging interesado at nais na personal na mag-ambag sa pagpapaunlad ng opisina ng pahayagan. Mag-ambag ng iyong sariling lakas. Kung gayon, gusto kong pasalamatan si Yu Guogong sa kanyang suporta. Matapos marinig ang sinabi niya, gustong tumawa ni Jingzi nang walang dahilan. Kung pag-uusapan, sa 5 makapangyarihang opisyal sa korte, si Jingzi ang may pinakamagandang impresyon kay Lord Protector Yu Sheng, hindi lang dahil madalas siyang tumayo para punahin niya si Bai Qingyuan, kundi dahil din sa kanyang mga katangian ng LSP sa kanyang mga buto, na mas naaayon sa aesthetics ni Jingzi. At alam niya kung ano ang sinabi ni Yu Zekeng na labis na kinagigiliwan ni Yu Sheng. Siguradong mga anekdota at chismis iyon na may kaunting. Malamang nagpunta siya roon para makipag-usap sa kanya kung paano magsulat ng isang maliit na libro. Sa pag-iisip nito, medyo naramdaman ni Jingzi si Alexander. Madaling sabihin. Kung libre ka mamayang hapon, sabay tayo, sabay tayo. Nakangiting sumang-ayon si Jingzi. Kung tama ang kanyang hula, iimbitahan din siya ni Feng Lianro sa East Palace sa pagkakataong ito. Mahihirapan siyang tanggihan ang paanyaya ng prinsipe. Kaya hindi niya gagawin ang parehong pagkakamali tulad ng Wu Pin. Dahil gusto niyang tanggapin ang imbitasyon ng prinsipe, hindi niya magawang tumanggi sa imbitasyon ng 2 pang tao. Mahusay ang prinsipe, ngunit mas mababa ba sina Hao Taishi at Yu Guogong. Nang matapos niyang sabihin ito, nagsalita si Feng Lianro, dahil libre si President Jing sa hapon, kailangan niyang pumunta sa ating East Palace. Ikinulong ni Jingzi ang kanyang mga kamay at ngumiti at sinabing, talaga. Pagkatapos pumayag ni Jingzi, umalis ang 3 talento ng may kasiyahan. Nang ihatid sila ni Jingzi sa pintuan, si Wu Pin ay nagtago sa isang tabi sa takot na si Yu Zekeng ay muling mabangga ng isang tao. Bukod dito, ang pambubugbog na natanggap niya ngayon ay walang kabuluhan, at hindi man lang siya makakapagsampa ng kaso kapag bumalik siya, dahil binalaan siya ni Wu Xian yung nahuwag pumunta sa opisina ng pahayagan kagabi, at lihim siyang pumunta rito ngayon. Kahit na ang opisyal na ranggo ni Yu Zekeng ay isang antas na mas mababa kaysa kay Wu Xian yung, sa likod niya ay ang unang antas na opisyal na tagapagtanggol ng bansa, kaya kahit si Wu Xian yung ay walang magawa sa kanya. Maaari lamang magdusa si Wu Pin sa pagkawala ng pagiging pipi. Matapos paalisan ng mga tao, tiningnan muna ni Jingzi ang 3 set ng movable type printing equipment na inilipat mula sa Teizo kahapon. Napakasipag pa rin ng mga tao sa printing department. Hindi lamang nila inilipat ang lahat ng kagamitan dito kahapon, ngunit pinagkadalubhasaan din nila ang lahat ng mga pamamaraan sa pagpapatakbo. Nakita nila si Jingzi na nag-inspeksyon at ipinaliwanag ito sa kanya. Madalas na tumango si Jingzi pagkatapos makinig. Gayunpaman, sa 3 set na ito ng movable type printing equipment, isa lang talaga ang pinakakaraniwang ginagamit, dahil ang mga uri ng stencil ng 3 set na ito ay may iba't ibang laki, at kapag nag-print sila ng mga pahayagan, natural na mas maganda ang mas maliit, kaya isa lang ang mapipili nila. Ang mga naka-print na character ay kasing laki lamang ng maliit na kuko. Tulad ng para sa iba pang 2 set, dahil ang mga character ay masyadong malaki, ang mga ito ay angkop lamang para sa pag-print ng ilang mga kapansin-pansin na bagay tulad ng mga pamagat ng layout. Pagkatapos basahin ito, umakyat si Jingzi. Sa 3 palapag, espesyal na nakahanap si Jingzi ng taong mag-aayos ng pakpak na gagamitin bilang espasyo ng opisina. Pagkatapos ay tinawag niya ang mga tao mula sa Ministry of Literature at Ministry of Military Affairs na umakyat ng mag-isa at isulat ang 2 tula na isinulat nila ni Zhou Xining kahapon, at gayon din ang emosyon na ipinahayag. Kung hindi, magiging madali para sa iba na isipin ang mga ito kung sila ay naipost ng basta-basta. Baluktot. Bukod dito, pinlano ni Jingzi na kapag na-i-print ang pahayagan, ang 2 tula na ito ay hindi na kailangang i-print, ngunit siya mismo ang susulat nito, na maaaring ituring na isang gimmick at isang selling point. Tuwang-tuwa ang mga tao sa Departamento ng Panitikan nang makita nila ang 2 tula na ito, ngunit ang ilang mga tao ay nagtaka, President Jing, mabuti na isinulat mo ang tulang ito, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isinulat para sa aking kapatid na babae. Ito ba ay masyadong tahasang? Hindi nagsalita ang iba, pero lahat sila ay tumango, halatang iniisip iyon. Bilang Editor-in-Chief, si Chen Jianan ay palaging nasa tabi ni Jingzi.
Sa katunayan, pagkatapos pakinggan ang kantang, The Love is Across Mountains and Seas Can Be Level, alam ko ang totoong iniisip ni Jingzi. Kung iisipin ko ang karaniwang pakikipag-ugnayan niya kay Zhu Xining, handa nang lumabas ang sagot. Hindi ko maiwasang mapangiti ng mapait sa puso ko. Nabulag talaga ako ng butter. Paano ako ma-overestimated? Sumulyap si Jingzi sa kanila at nakangiting sinabi, panahon na para makita ang level niyo. Pagkatapos ay sinabi niya, napansin ba ninyo ang lahat ng sinabi ko? Sundin mo lang ang sinabi ko, maaari mo pa rin itong pahabain sa labas, gayon paman. Hanggat ang tema ng pag-ibig sa kapatid ay naka-highlight, tulad ng iba pang mga emosyon, wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng iba, ngunit kung pag-uusapan mo ang iba pang mga bagay sa labas, pupunta ako sa iyo. Sa lalong madaling panahon. Ang mga salitang ito ay lumabas, ang literature department ay biglang nakaramdam ng matinding pressure. Pagtaas. Noong una ay inakala ko na ang departamento ng panitikan ay isang matabang trabaho, at hanggat kinokopya nila ang mga tula ni Jingzi, sila ay papulihan ng maraming literati at scholar. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na bukod sa pagsulat ng mga tula ni Jingzi, magkakaroon din sila ng napakahirap na gawain na naghihintay sa kanila. Bitter sa puso ko. Matapos paalisan ang literature department, ang susunod ay ang military department. Matapos makinig kay Jingzi na nag-uusap tungkol sa template na pangpromosyon ni Liu Jinghong, paulit-ulit itong pinuri ng lahat. Ang Jinghong Iron Cavalry ay isang gintong tanda ng hukbong Angwo. Ang pag-promote sa kanya sa unang yugto ay tiyak na makakaakit ng maraming pansin. Ang umiikot na ministro ng Ministry of Military Affairs ay napakasaya, ngunit ang iba ay medyo nag-aalala. Ang mga kandidato sa unang yugto ay napakahusay, at sa mga sumusunod na ilang paano sila maghahambing kapag sila ay naging mga umiikot na ministro. Matapos paalisan ng departamento ng militar, tanging sina Jingzi at Chen Jianan lamang ang naiwan sa silid. Nagtanong si Jingzi, ano sa palagay mo ang aking dalawang kapatid na babae sa unang isyu ng promosyon? Sa palagay mo ba ay ginagamit ang mga pampublikong kasangkapan para sa personal na paggamit? Umiling si Chen Jianan at sinabing, huwag iwasan ang mga kamag-anak kapag nagpo-promote ng mga talento. Si Zhu Shiren ay kilala bilang ang pinakatalentadong babae sa Jingzhou, at si General Jinghong ay isang natatanging pag-iral sa hukbo ng Angwo. Makatwiran at makatuwirang isulong sila. Hindi kailangang mag-alala si Pangulong Jing. Kabanata 319 na nagulat na katawan, ikatlong update. Totoo ba ito? Nakangiting sabi ni Jingzi. Tumango si Chen Jianan, pagkatapos ay tumingin sa kanya at nagsabi, tinuruan ako ni Pangulong Jing kahapon, na nagpapaliwanag sa akin. Nagpa siya akong sundin ang mga yapat ni Pangulong Jing mula ngayon. Ano man ang hilingin sa akin ni Pangulong Jing, gagawin ko ang anumang gusto ko, kahit na ano. Tinapik siya ni Jingzi sa balikat at nakangiting sinabi, tama na. Mas mabuting maging kaibigan kita kaysa maging karibal ko sa pag-ibig. Tama. Pumunta ka at tawagan si Zhao Wei, hayaan mo akong tingnan ang script ng panayam na isinulat niyong dalawa kahapon. Ilang sandali pa, dumating si Zhao Wei at ibinigay ang manuskrito na pinagtulungan nila ni Chen Jianan kay Jingzi, at pagkatapos ay magkamukha silang dalawa. Tumabi siya na parang estudyante sa elementarya na naghihintay sa guro na markahan ng test paper, nanginginig at naglalakad sa manipis na yelo. Tiningnan ni Jingzi ang manuskrito at karamihan ay nakasimangot, na naging dahilan ng pagkasabik sa kanilang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinagsak ni Jingzi ang manuskrito at sinabing, ang pagkakasulat ay lubos na kasiya siya. Bagamat walang malalaking depekto, walang kapansin-pansin tungkol dito. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang dalawa. Unang sinabi ni Chen Jianan, si Jingshi Chairman, kung tutusin, ito ang unang pagkakataon naming magsulat. Naguguluhan kami sa aming pagsusulat, ngunit muli lang naming binanggit ang sinabi mo kahapon. Talagang wala akong maisip na ibang bagay na maaaring makaakit ng atensyon ng lahat. Bakit hindi mo, Presidente Jing, bigyan kami ng ilang mga payo? Mabilis ding tumango si Zhao Wei. Okay, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Itinuro ni Jingzi ang pamagat ng manuskrito at nakangiting sinabi, una sa lahat, hindi maganda ang pamagat mo. Paano ang pag-record ng panayam kay Wu Shilang? Sabihin ko sa iyo, sa ating bayan, hindi lahat ng netizens ay sumusulat ng ganyan. Gusto sanang itanong ng dalawa kung ano ang mga netizens, pero pakiramdam nila ay parang hindi maganda ito kaya sumuko na sila. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang isang uri ng nakakagulat na estilo, na titiyakin na kapag nakita ng mga tao ang pamagat, hindi na sila makapaghintay na basahin ang nilalaman. Nakakagulat na estilo. Oo, ang nakakabigla na estilo, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay nagsisimula sa pagkabigla, halimbawa, ito, maaari itong maging ganito sumulat, nagulat. Ginawa ito ng isang 60 taong gulang na lalaki sa harap ng kanyang dalawang manugang na babae. Pagkarinig nito, pinagpawisan ang dalawa. Nang makitang tumahimik sila, may pagmamalaki na sinabi ni Jingzi, haha, natatakot ka rin ba sa napakagandang titulo? Sabihin mo lang sa akin, pagkatapos mong makita ang pamagat na ito, gusto mo bang ipagpatuloy ang pagbabasa?
Natigilan si Chen Jianan at tumango. President Jing, ang pamagat na ito ay talagang kapanapanabik. Anyway, gusto kong basahin ito pagkatapos marinig ito. Noong una ay tumango si Zhao Wei bilang pagsang-ayon, at pagkatapos ay nagtanong, ngunit Pangulong Jing, hindi ba't sinabi mo na ang manuskrito na ito ay ilalathala sa seksyong Current Affairs? Ang paksang ito ba ay masyadong mapangahas? At saka, bagamat tayo ay may karapatang mag-interview, kung tayo ay gagawa ng kalokohan, si Wu Shilang ay hindi isang ordinaryong tao. Kung babasahin natin ang isang kopya nito sa susunod na pahayagan, kamahalan. Sinulyapan siya ni Jing Zi at hindi nasisiyahang sinabi, ano ang ibig mong sabihin sa paggawa ng mga bagay-bagay? Kung ikaw, sabihin mo na, kakasuhan kita ng paninirang puri. Ilang taon na si Mr. Wu? 60 taong gulang. Sagot ni Chen Jianan. Tama, ito ba ay kasinungalingan para sa isang 60 taong gulang na lalaki? Bagamat akala ng dalawa ay ito ang katotohanan, ito ay masyadong totoo. Hindi mo ba iniisip na malulungkot si Wu Shilang pagkatapos marinig ito? At saka, nakita ninyong lahat ito sa looban ni Wu kahapon. Sa harap ng kanyang dalawang manugang, inihagis ba niya sa lupa ang lahat ng mga latigo na binili ko? Oo. So, itong 6 na ito hindi ba okay na gawin ng isang matanda ang ganoong bagay sa harap ng kanyang dalawang manugang? Nagkatinginan ang dalawa at tumango, at maingat na nagtanong si Zhao Wei, President Jing, ayon sa iyong pangunawa, ito talagang walang mali sa titulo. Ngunit ang susi ay kapag nakita ng ibang tao ang titulo, malamang na pareho sila ng iniisip sa atin. Akala nila, may ginawang hindi etikal si Wu Shilang sa kanyang dalawang manugang. Haha, iyon ang iniisip ng iba, ano ang kinalaman nito sa akin? Ngumisi si Jing Zi, tandaan, ang kailangan nating gawin ay gumamit ng limitadong mga katotohanan para makaakit ng maraming tao hanggat maaari. Tingnan mo, una sa lahat, gumamit ng malaking salita para sa pagkabigla. Kapag ang mga karakter ay nakalimbag, ang iba ay tumitingin at gustong magbasa. Pagkatapos ay ang 60 taong gulang na lalaki at ang kanyang manugang, ang pinakamahalaga ay ang dalawang manugang. Ito ay tinatawag na pag-highlight ng mga pangunahing numero. Siyempre kung magdadagdag ng asawa diba? Mas pasabog. Gumawa si Chen Jianan ng mga hinuha, nagulat. Ginawa talaga ito ng isang 60 taong gulang na lalaki sa harap ng kanyang dalawang manugang. Okay, tingnan mo si Editor Chen, natututo na siya ngayon at nag-a-apply, naiintindihan niya ang pagkabigla na ito. Tuwang-tuwa akong makita ang essence ng katawan ko. Isang nasisiyahang ngiti ang napuno sa mukha ni Chen Jianan. Si Zhao Wei ay hindi dapat magpatalo, nabigla. Isang 60 taong gulang na lalaki ang aktwal na gumawa ng ganitong uri ng bagay na kabaliwan sa harap ng kanyang asawa at sa harap ng kanyang dalawang manugang, higit sa isang beses. Okay, maaaring lumabas si Ministro Zhao. Ang mukha ni Zhao Wei ay may pagmamalaki din. Sa katunayan, ang shock body na ito ay makikita sa lahat ng dako sa panahon ni Jing Zi, at ang ginawa ng mga editor ay higit na kasuklam-suklam, at sinisiraan ng maraming netizens. Nang maglaon, ang mga netizens ay naging self-taught at nagamit ang shocking style, wrote many enjoyable jokes. Halimbawa, nagulat. Isang babaeng estudyante ang binigyan ng takdang aralin ng 6 na guro sa kanyang harapan, at iba pa. Ikinahihiya ito ni Jing Zi, ngunit sa panahong ito, lalo na laban sa mga kaaway tulad ni Wu Xianyong, hindi imposibleng gamitin ito. At napakabango nito. Siyempre, kapag isinulat mo ang pamagat, maaari ka ring magdagdag ng ilang iba pang mga salita na maaaring i-highlight ang mga pangunahing punto, tulad ng hindi inaasahan, nakakagulat na eksena, hindi ka panipaniwala, at iba pa. Parehong tumango sina Chen Jianan at Zhao Wei. Ang ganitong uri ng marginal na pamagat ay umaakit ng pansin. Meron daw sila. Nang makita na silang dalawa ay may mabuting pagkakaunawaan, labis ding nasiyahan si Jing Zi. Itinuro niya ang nilalaman ng manuskrito at sinabing, tingnan mo muli ang pangungusap na ito. Si Wu Shilang ay malubhang na sugatan, ito ay maliwanag na mali. President Jing, anong problema? Ang pirasong ito ay isinulat ni Zhao Wei at agad siyang nagtanong. Kailangan mong tandaan na bilang isang miyembro ng pahayagan, ang pinakamahalagang bagay para sa amin kapag nag-i-interview at nagsusulat ng mga artikulo ay ang pagiging totoo hanggat maaari sa loob ng saklaw ng aming kakayahan. Pero, President Jing, totoo rin ako. Si Shilang Wu ay talagang malubhang na sugatan. Medyo nalito si Zhao Wei. Kalahating bahagi lang ng katotohanan ang masasabi mo. Malinaw na alam mo kung anong uri ng pinsala ang natamo ni Wu Shilang at kung gaano siya kalubha. Bakit gumagamit ka ng malabong termino bilang malubhang na sugatan? Kung talagang makakatagpo ka ng taong nagmamalasakit kay Wu Shilang, gusto mong malaman siya nasaan ang pinsala, hanggang saan, paano mo ito ipapaliwanag? Sa totoo lang, naisip na ito ni Zhao Wei, ngunit palagi niyang nararamdaman iyon sa naturang pahayagan na pinupuntirya ang buong Jingzhou at maging ang buong Angwo. Kung hayagang isinulat ang katotohanan na kinastrat si Wu Xianyong, gaano kalaki ang dagok nito kay Wu Xianyong? Kaya naman ginamit ko ang severely injured. Gatlang M. Kabanata 320 talunin siya, ika-4 na update. Sa harap ng mga katotohanan, ang pakikiramay ay walang halaga.
Sinabi ni Jing Zi, bukod dito, para sa layuning hilingin sa iyo na isulat ang maneskrito na ito, sa palagay mo ba ay pinupuri ko siya? Umiling si Zhao Wei. Umiling siya. Malinaw na sinabi ng artikulong ito na si Wu Xianyong ay may pisikal na kapansanan at may malakas na pag-iisip, at malubhang nasugatan sa pagsusulit sa martial arts sa pagitan ni An Guo at ng ikatlong prinsipe ng Nanchi. Gayunpaman, sa katunayan, mayroon lamang ilang mga salita ng papuri sa loob nito. Sa halip, ito ay puno ng paninirang puri. I wrote this manuscript just to mess with him, so bakit nakikiramay ka pa rin sa kanya? Since you wrote it, you have offended him. Kahit magpalit ka ng ganyang lugar, hindi kanya iisipin ng mabuti. Tapos kailangan mo pa rin ituloy na aawa ka ba sa kanya? President Jing, naiintindihan ko. Sinabi ni Zhao Wei na may matatag na mga mata, pagkatapos ay magsusulat ako mamaya. Sa panahon ng labanan sa pagitan ni General Jing Hong at ng unang mandirigman ng Southern Qi, pinanood ni General Wu Xilang ang kagalakan habang iniisip ito. Si General Jing Hong ay natuwa, ngunit ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay naputol ng lumilipad na sandata. Siya ay kinapon sa lugar at nawala ang pinakamahalagang bagay sa isang lalaki, at bagamat hindi na niya tinatanggap ang napakalakas na produkto, siyang ay hindi na tumanggap ng napakalakas na produkto. Ibinigay ni President Jing, ipinapakita nito na siya ay matigas ang isip at karapat-dapat na matuto mula sa lahat. Oo, hindi masama. Pumalakpak si Jing Zi at sinabing, maaari mo akong turuan. Isa pa, tandaan na isama si Wu Pin, pag-usapan natin ang karamihan. Ang pribadong impormasyon ay sinabi ni Wu Pin, na nagpapakita na bilang miyembro ng pahayagan, kahit na siya ay gatekeeper lang, si Wu Pin ay may matinding pakiramdam ng sama-samang karangalan. Tahimik na tumango ang dalawa at natahimik ng ilang segundo para kay Wu Pin. Pagkatapos mong bumalik, sundin ang ideyang ito at magsulat ng isa pang manuskrito. Pagkatapos ay ipakita ito sa akin. Kung ito ay angkop, maaari itong i-publish. Siya nga pala, hayaan ang Current Affairs Department na matuto ng higit pa sa pagsulat. I am very optimistic about it. You guys. Oo, Presidente Jing. Ang dalawang taong pinuri ay nagtaas ng dibdib at itinaas ang kanilang mga ulo sa mataas na espiritu. Sa ngayon, napagdesisyonan na ang Current Affairs section, kaya susulat ako ng panayam kay Wu Xianyong. Sa tansya ko, kapag lumabas ang pahayagang ito, tiyak na magiging hit ang Condorless Macho Man na si Wu Xilang. Iniisip ko kung magpapasalamat ba siya sa akin at magpapadala ng banner sa dyaryo. Ngunit nakikinita na si Wu Pin ay hindi na magiging doorman sa opisina ng pahayagan. Dapat bigyan siya ng kanyang ama at lolo ng isang partikular na masiglang aralin sa martial arts. Sumunod, nagretiro si Zhao Wei, at nakaisip si Chen Jianan ng isa pang manuskrito. Isinulat ito ng Entertainment Department matapos mag-overtime kahapon. Bahagya niyang binago ito pagkabalik niya. Isang beses itong binasa ni Jing Zi at hindi nagkomento. Pagkatapos ng lahat, ang ilan sa mga taong ito ay dating mahuhusay na tao. Hindi naging mahirap para sa kanila na magsulat ng maayos at buong artikulo nang malaman nila ang balangkas ng kwento. Nagpasya si Jing Zi sa lugar na handa na ang entertainment section para sa pagprint. Sa puntong ito, 4 sa 5 seksyon ng unang isyu ng pahayagan ang napagdesisyonan, at ang walang laman na seksyon ay ang lifestyle section. Wala pang ideya si Jing Zi, kaya pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang dalhin ang punong editor na si Chen Jianan at ang umiikot na direktor ng Departamento ng Pakikipanayam na si Zhao Wei. Ang umiikot na ministro ng Ministry ng Buhay ay sabay na lumabas. Ang tatlong tao na dumating upang imbitahan siya ngayon, kung tama ang kanilang hula, ay dapat na dumating para sa dyaryo. Kung pumunta si Jing Zi upang makipagkita sa kanila ng pribado, sumulat man siya o hindi, palagi siyang nakakapagsabi ng chismis kung may makakita sa kanya. Kaya mas mabuting magsama ng ilang tao at gawing opisyal na mga bagay ang mga pribadong bagay. Nagkataon lang na gusto rin niyang pumunta sa Duke Protector's Mansion para talakayin kay Yu Sheng kung paano isulat ang live section ng unang issue. Well, palagi kong naramdaman na magkakaroon siya ng maraming ideya. Darating. Pababa mula sa itaas, ipinalakpak ni Jing Zi ang kanyang mga kamay, at lahat ay agad na nagtipon sa paligid niya nang makita nila ito. Maganda ang trabaho ng lahat. Una sa lahat, gusto kong papurihan ang Entertainment Department. Nabalitaan ko na umalis ako kahapon ng dilim para magmadaling isulat ang manuscript. At binasa ko na lang ang manuscript. Mabuti naman. Pwede itong direktang ibigay sa Printing Department para sa printing. Katatapos lang ng mga salita. Ang Entertainment Department at ang Printing Department ay parehong naghiyawan. Masaya ang Entertainment Department matapos purihin, habang ang Printing Department sa wakas ay nakapagsimula ng opisyal na magtrabaho. Kung hindi sila comfortable sa panunood lamang ng ibang departamentong abala. Idiniin ni Jing Zi ang kanyang kamay para hudyat na tumahimik ang lahat. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, maliban sa Entertainment Department, kabilang sa natitirang 4, ang pangunahing nilalaman ng Current Affairs section ay isinulat ni Chief Editor Chen at Director Zhao ng Interview Department. Pagkatapos ay ibibigay sila sa Current Affairs Department, at isusulat ang mga ito sa lalong madaling panahon at ibibigay sa printer. Alam din ng mga ministro ng parehong departamento ang mga balangkas ng seksyong pampanitikan at seksyon ng militar.
Mayroon ka bang kumpiyansa na isulat ito sa isang araw? Oo. Tuwang-tuwang sabi ng mga miyembro ng dalawang departamento. Okay, kung gayon ang nilalaman ng seksyon ng buhay ay hindi pa pinal, at ang nilalaman ng iba pang apat na seksyon ay pasuray-suray na rin. Kung sino ang unang makatapos nito ay magmadali at mag-imprenta nito. Kapag ang nilalaman ng seksyon ng buhay ay lumabas, ito ay ipiprint ng hiwalay, at ang unang isyu ng ating pahayagan ay magiging handa nandito na ito. Pagdating ng oras, dadalhin kita sa Waxian Garden para sa isang pagdiriwang. Array. Excited na sigaw ng lahat. Puno sila ng lakas ngayon. Maging ang ilang tao na hindi naniniwala kay Jingzi kahapon ay lubos na nakumbinsi matapos makita sina Fang Lianru, Yu Zekeng at Li Haoyun na sabay na nag-imbite kay Jingzi ngayon. Sikat na sikat pa ang dyaryo nila. Kaya lahat ay nagsusumikap at naghahanda upang gumanap ng maayos. Matapos bigyan ng lahat ng simpleng pagpupulong ng mabalis si Sion, kinuha ni Jingzi si Chen Jianan at tatlong iba pa at naghanda na lumabas. Si Han Han ay nakatayo sa bakuran, sa tapat ni Wu Pin, na may hanhanlok sa kanyang mukha, habang si Wu Pin, na nasa tapat, ay may mabangis na tingin sa kanyang mga mata at may bakas ng takot. Mukhang tuwang-tuwa ang dalawa. Han Han, anong ginagawa mo dito? Sumulyap si Han Han kay Jingzi sa gilid at seryosong sinabi, saktan mo siya. Ilang tao sa likuran niya ang natigilan, sa pag-aakalang ang master ay maaaring maging anuman siya. Anong lingkod? Ang pagpindot ng bukas na mga kamay ay napaka-Jingzi. Bakit ka basta-basta pumapatol sa mga tao? Lahat tayo ay mga sibilisadong tao at kailangan nating kumbonsihin ang mga tao ng may katwiran. Sino ang masasaktan mo kung wala kang gagawin? Seryoso at walang muwang ang mukha ni Jingzi. Tumigil ka nga sa pagpapanggap, hiniling mo na sampilan ka niya. Kung hindi ay wala siyang lakas ng loob. Huwag mong isipin na madadali ka kapag dumating ang mga taong iyon para imbitahan ka ngayon. Nag-fancy lang sila sa dyaryo, hindi ikaw. Maya-maya lang mangyayari yan balang araw, pagsisisihan mo. Isinulat na ni Wu Pin ang lahat ng kalupitan na ginawa ni Jingzi sa kanya sa isang maliit na notebook, at binalak na niyang mangolekta ng itim na impormasyon tungkol sa kanya sa pintuan nang hindi man lang umaalis sa opisina ng pahayagan. Nakinig din siya sa operating model ng pahayagan kahapon. Hindi ba ito ay isang lugar lamang para sa publisidad? Sina Fang Lianru, Yu Zekeng at Li Haoyun ay pumunta dito ngayon para sa mga bagay na ito. Hindi siya nang ahas na guluhin ng prinsipe, ngunit si Yu Sheng sa likod ni Yu Zekeng at Hao Junwang sa likod ni Li Haoyun ay mula sa magkaibang kampo mula kay Bai Qingyuan at Prinsipe Siang sa likod ng kanilang pamilyang Wu. Humph, kung mayroon talaga silang pribadong transaksyon ng kapangyarihan at pera, isusulat niya ito at ibibigay kay King Siang bilang sertipiko ng pagsuko. Hindi rin ba ako minamaliit ng pamilya ko? Huwag mo akong hayaang pumunta sa opisina ng pahayagan. Pagkatapos ay gagawa ako ng isang bagay na nakakasira ng lupa at ipapakita ito sa iyo. Gatlang M. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.